siglo pagkatapos ng isang mapangwasak na digmaan na kilala bilang The Fall, isang doktor na nagngangalang Ido ang bumisita sa scrapyard upang kunin ang anumang magagandang piraso na magagamit niya sa kanyang pagkukumpuni, at doon niya nakita ang isang nasirang babaeng cyborg. Kinumpirma niyang gumagana pa rin ang utak niya, at iniuwi para bigyan siya ng bagong katawan sa tulong ng kanyang assistant nurse. Kinaumagahan, nagising ang cyborg sa silid ng isang babae at namangha sa kanyang bagong katawan. Matapos humanga sa kanyang bagong sarili sa salamin, nagbihis siya at bumaba, kung saan inaalagaan ni Ido ang iba pang pasyenteng cyborg. Natuwa si Ido na makita siyang gising at nag-alok ng almusal, kung saan ibinunyag ng dalaga na hindi niya matandaan kung paano kumain ng isang simpleng prutas. Lumalabas na wala siyang alaala sa kanyang nakaraang buhay, at wala ring nahanap na anumang record si Ido sa kanya. I don't even know my own name. Pagkatapos nito, lumabas ang babae para makita ang Iron City sa unang pagkakataon. Ito ay isang uri ng lower class na lugar at napansin niya sa itaas ang Zalem, ang pinakahuli sa mga Great Sky Cities kung saan nakatira ang mga elite. Pagkatapos ng digmaan, ang mga nakaligtas ay dumating sa Iron City upang manirahan at ang lahat ng gawaing ginagawa dito ay para sa Zalem, ngunit walang sino man ang pinapayagang umakyat doon. Pinangalanan ni Ido ang babae na Alita. Alita. At inanyayahan siyang manatili sa kanya. Lumabas si Ido para gawin ang ilang mga gawain at isinama si Alita, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makakita ng motorball match sa big screen, at makipagkaibigan sa isang asong kalye. Nakahanap din si Alita ng wanted sign na may kasamang bounty para sa isang kriminal na pumatay ng 6 na babae. Sa sandaling yun, isang malaking robot ang lumitaw sa gitna ng kalye at si Alita ay pumorma sa isang defensive position. Isang binata na nagngangalang Yugo ang agad siyang itinulak palayo, ngunit bumalik si Alita upang iligtas ang aso. Humanga si Yugo ngunit ipinaliwanag pa rin niya na hindi dapat siya nakikialam sa mga Centurion, na siyang mga tagapagbantay ng lungsod. Umalis ang dalawa ngunit hinarang sila ni Ido at pinauwi na si Alita. Maybe I'll see you around. Let's go home. Kinagabihan, sinubukan ng isang babae na bumalik sa kanyang apartment ngunit bigla na lang siyang inatake ng isang wanted murderer. Samantala, nagising si Alita nang makarinig siya ng ingay at nalaman niyang late nang umuwi si Ido, bitbit ang isang malaking suitcase at may mantsa ng dugo sa kanyang kamay. Kinabukasan, sinimulan ni Alita na tulungan si Ido sa mga pasyente at nalaman sa lalaki na ninakaw ang kanyang cyborg limb ng mga jacker, na ibinibenta ito sa black market na sumusuporta sa motorball games. Narinig din niya na isa pang babae ang pinatay kagabi, at hindi maiwasang maghinala ni Alita kay Ido at sa sugat nito. Pagkatapos ng trabaho, lumabas si Alita at nakasalubong si Shiren, isang misteryosong babae na may marka sa kanyang noo. Hinawakan ni Shiren ang kamay ni Alita, sanhi para mabigla siya at tumakbo palayo. Pagkatapos ay nakipagkita si Shiren kay Ido, kung saan nabunyag na dati silang mag-asawa at ginamit ni Ido ang cyborg body na ginawa nila para sa kanilang namatay na anak na babae upang ayusin si Alita. Gustong makatrabaho muli ni Shiren si Ido para bumuo ng isang motorball champion, na maaaring maging tiket nila papunta sa Zalem, ngunit tumanggi si Ido na bumuo ng mga halimaw. Pagkatapos ay umalis si Shiren, at napansin ni Ido na sumakay siya sa isang kotse kasama si Vector, ang lalaki sa likod ng Cyborg Factory Building. Samantala, nakipagkita si Alita kay Yugo, na naglalaro ng motorball kasama si Tanji at iba pang mga kaibigan. Tinanggap ni Ido na turuan siya kung paano maglaro at pinahiram siya ng isang pares ng roller skate, kaya kailangang masanay ni Alita na gumalaw sa mga ito. Pagkatapos bumagsak ng ilang beses, nasanay na siya at nakakuha ng maraming puntos. Pagkatapos ng laban, isinama ni Yugo si Alita upang subukan ng tsokolate sa unang pagkakataon. That's so great! At napansin nilang dumaan si Zepan. Isa siyang hunter-warrior na may dalang espada dahil ipinagbabawal ang baril sa lugar na ito. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagtrabaho si Alita kay Ido sa umaga, at nakikipag-hangout kay Yugo sa hapon. Dinala ni Yugo si Alita sa isang napakataas na gusali upang makita ng husto ang Zalem, at ipinagtapat ng lalaki na pangarap niyang makapunta doon balang araw. Iginiit din niya na ang scrapyard ay puno ng mga basurang itinatapon ng Zalem, kaya kung nahanap ni Ido si Alita doon, ibig sabihin ay orihinal siyang nanggaling sa Sky City. Kinagabihan, nagkunwaring natutulog si Alita at hinintay na umalis si Ido para sundan siya. Sa isang madilim na eskinita, nadatnan niya si Ido na sinusundan ng isang babaeng nagngangalang ni Shana, at kumuha ng isang sandata mula sa kanyang suitcase. Sa pag-aakalang papatayin niya si Shana, sinubukan ni Alita na pigilan siya, dahilan para mabunyag ang lokasyon nila.
Lumalabas na si Ido ay isang hunter-warrior na humahabol sa masasamang tao para sa kanilang mga bounty, ngunit nabunyag na isa lang itong bitag na si NetApp ni Grewishka. Sina ni Shauna at Romo ang kanyang mga subordinate, at silang tatlo ay mga cyborg na merong mga napaka-advanced na parts. Inatake ni Ido si Romo at tinamaan ang kanyang braso, ngunit nakipag-team up si Romo kay ni Shauna at dinaig siya. Sa kagustuhang tumulong, tumalon si Alita at sinimulang bugbugin si Romo ng walang kahirap-hirap, na halos parang binuo siya para makipaglaban. Habang pinipigilan ni Grewishka si Ido na sumali sa laban, sunod na kinalaban ni Alita si Nishana at madali din siyang napatay. Hindi makapaniwala si Grewishka sa kanyang nakita at nilabanan na din si Alita. Habang ginagawa ni Alita ang isang espesyal na sipa para umatake, isang flashback ang pumasok sa kanyang isipan at bigla niyang nakita ang kanyang sarili na nakasuot ng isang special armor sa buwan. Nasa gitna siya ng isang matinding labanan at isang babaeng nagngangalang Gelda ang tinawag siyang 99. Sa kasalukuyan, ginamit ni Alita ang sipa upang sirain ang braso ni Grewishka, at pagkatapos ay sinubukan siyang atakihin gamit ang sight ni Ido, na naging dahilan upang tumakas si Grewishka sa isang butas sa lupa. Pagkatapos nito, huminto si Ido sa Hunter-Warrior Headquarters para ibigay si Nishana at makuha ang reward, na nagpapahintulot sa kanya na panatilihin ang klinik at tumulong sa mga tao. Ikinwento ni Alita kay Ido ang tungkol sa kanyang memorya, at hiniling na malaman ang higit pa, kaya iniuwi siya ni Ido at ipinaliwanag ng doktor na ginawa niya ang katawan na yun para sa kanyang anak na si Alita, na naka-wheelchair. Isang araw, pumasok sa klinik ang isang adik na pasyente, na naghahanap ng gamot na magagamit niya bilang pampalakas bago ang motorball match, ngunit nang wala siyang nakita, pinatay niya si Alita. Hindi nakayanan ni Shiren ang pagkamatay ng kanyang anak at umalis. Nais ni Ido na maghiganti at hinanap ang lalaki para patayin siya, na nagpaunawa sa kanya na magaling siya dito at naging dahilan upang maging siyang isang hunter-warrior. Did you ever find peace? I do. I'm not your daughter. I found you. Ibinigay ni Ido kay Alita ang katawan na kanyang binuo, ngunit ang kanyang utak at ang kanyang core ay ang mga orihinal, at ang core ay pinapagana ng isang antimatter microreactor, ibig sabihin ay kaya niyang paganahin ang buong lungsod sa kanyang sarili. Ang teknolohiyang ito ay matagal nang nawala, at nangangahulugan na si Alita ay higit na sa 300 taong gulang. So I'm 300 years old. Sweetheart, you are. Samantala, bumalik si Grewishka kay Shiren at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga kakayahan ni Alita. Tinanggap ni Shiren na ayusin siya at dumating si Vector para sa isang interogasyon, ngunit biglang nagbago ang personalidad ni Grewishka. Lumalabas na ang overlord ng Zalem na si Nova, ay kayang makipag-ugnayan sa mga tao sa Earth sa pamamagitan ng anumang cyborg na napagpasyahan niyang ihak. Sinabi ni Nova kay Grewishka na alam ni Alita ang fighting technique ng Panzerkunst, kaya inutusan niya si Shiren na ayusin muli si Grewishka at ipadala siya upang patayin si Alita. Pagkatapos ay hinak ni Nova si Vector at inalok si Shiren na ipapadala siya sa Zalem kung tatanggapin niyang magtrabaho para sa kanya. Kalaunan, hinanap ni Ido ang listahan ng mga bounties at natuklasang wala si Grewishka, na nangangahulugang may pumuprotekta sa kanya. Gusto rin ni Alita na maging isang hunter-warrior, ngunit pinagbawalan siya ni Ido. Sa pagkainis, tumakbo si Alita at nakipagkita kay Yugo, na dinala siya sa isang motorball match. Matapos panoorin ang lahat ng mga manlalaro na mabangis na nakikipaglaban, ginamit ni Yugo ang kanyang mga kontak para ipakita kay Alita ang mga nasa likod na eksena, at ipinaliwanag na ang motorball champion ay makakapunta sa Zalem bilang isang premyo. Sa panahong yun, napansin ni Alita na sina Shiren at Vector ay nasa paligid, dahil gumagawa sila ng mga cyborg na partikular para sa motorball. Ang lalaking kasalukuyang nanalo ay hindi isa sa kanila, at inutos ni Shiren kay Vector na kunin ang kanyang mga parts. Makalipas ang ilang sandali, ipinagdiriwang ng nanalo ang kanyang tagumpay nang bigla siyang inatake ng isang grupo ng mga jacker. Pagkatapos ay inilagay nila siya sa likod ng isang van at hinawakan ang kanyang mga kamay, na binili ni Vector para kay Shiren. Sa sandaling yun, nabunyag na ang mga jacker ay si Yugo at ang kanyang mga kaibigan, na ginagawa ang mga bagay na ito para sa pera. Inutos sa kanila ni Vector na ihatid ang mga ninakaw na parte, habang siya naman ay pinatay ang natitira sa nanalo. Kinabukasan, isinama ni Yugo at ng kanyang mga kaibigan si Alita upang makita ang magandang natural na tanawin sa labas ng lungsod. Sa isang lawa, may isang spaceship na nahulog noong digmaan. Kinuha ng mga scrapper ang ilang parte nito, ngunit marami pang naiwan dahil ito ay teknolohiya na ginawa ng kaaway, ang United Republic of Mars o ERM.
Sa tingin ni Hugo ay maaari itong makatulong upang mabawi ni Alita ang kanyang mga alaala, kaya hindi nagatubiling pumasok si Alita sa lawa, kung saan hindi siya nahirapang huminga. Sa pamamagitan ng paglalakad sa ilalim ng tubig, nakapasok siya sa ship kung saan binuksan niya ang isang kakaibang pinto na nagdala sa kanya sa isang mahiwagang force field. Kahit papaano'y naalala ni Alita ang lahat ng ito, kung saan pinalabas niya ang control panel at isinara ang shield, na nagpakita ng isang advanced armored body, na dinala naman ni Alita paglabas. Oh, this can't be good. Nang makauwi sa bahay, hiniling ni Alita kay Ido na ibigay sa kanya ang katawan dahil may nararamdaman siyang espesyal na koneksyon dito, ngunit tumanggi si Ido. Ipinaliwanag ng doktor na ang katawan na ito ay kilala bilang isang berserker, isang weaponized cyborg na alam ang teknik ng Panzerkunst. Nag-react ang ship sa core ni Alita dahil nilikha siya bilang sandata, at ayaw ni Ido na maging sandata siya muli. Sa palagay ni Ido ay mas mabuti para sa kanya na magkaroon ng pagkakataon sa isang normal na buhay. Nang hindi pinapansin ang mga pag-aalala ni Ido, pumunta si Alita sa headquarters upang magparehistro bilang isang hunter-warrior. I'm here to register as a hunter-warrior. Pagkatapos ay hiniling niya kay Hugo na dalhin siya sa bar kung saan nagtitipon ang mga hunter-warrior. Nakita sila ng aso noong isang araw at nagpas siyang sumama sa kanila. Sa bar, tinukso ni Zepan si Alita dahil sa pagiging isang maliit na babae, at ipinakilala siya sa kapangyarihan ng iba pang mga mandirigma, tulad ni Maktig at ang kanyang mga cyborg hounds. Hindi pinansin ni Alita ang kanyang pangungutya at kinausap pa rin ang lahat ng tao sa bar, na hiniling sa kanila na magsama-sama para hulihin si Grewishka ng magkakasama, at madaig ang sinumang pumuprotekta sa kanya. Natawa lang ang lahat sa ideya, at pinagtawanan ni Zepan si Alita dahil dito. Ininsulto siya pabalik ni Alita, na naging sanhi ng pag-atake ni Zepan sa kanya, ngunit madali siyang pinabagsak ni Alita. Pagkatapos ay tinawag ni Alita ang lahat na mahihina, at nag-alok sa kanila ng isang deal. Kung matatalo niya sila, dapat silang sumang-ayon na sumunod sa kanya. Agad na naganap ang isang away sa bar. At ang natutuwang si Maktig ay pinanood lang kung paano pinapabagsak ni Alita ang lahat ng walang kahirap-hirap, bagamat tumutulong din si Hugo sa laban. Hindi nagtagal, dumating si Ido at pinatigil ang lahat sa pamamagitan ng pagbabanta na wala ng libreng pagkukumpuni sa kanyang klinik. Sorry about this. Habang pinapagalitan ni Ido si Alita, nagpakita si Grewishka at pinatay ang isang lalaki upang ipagmayabang ang kanyang bagong upgrade. Inutos ni Grewishka na ibigay nila si Alita, at lumapit ang aso upang ipagtanggol siya. The only one with courage. Ngunit pinatay ni Grewishka ang kawawang hayop. Sa sobrang galit, ipininta ni Alita ang marka ng mandirigma sa kanyang mukha gamit ang dugo ng aso, at nagsimulang makipaglaban kay Grewishka. Kalaunan, gumawa si Grewishka ng isang butas sa lupa upang labanan si Alita sa ruins ng lumang mundo. Patuloy na lumaban si Alita at ipinakita ang kanyang husay sa pakikipaglaban, bagamat sa pagkakataong ito, ang mga upgrade ni Grewishka ay nagpahintulot sa kanya na masugatan ang binti ni Alita. Sinabi ni Grewishka na ginawa siya ni Nova tulad ni Alita, na naglagay kay Alita sa isang masamang emosyonal na kalagayan. Sa mga sumunod na pag-atake ni Grewishka, hindi ito naiwasan ni Alita at nawala ang halos lahat ng kanyang katawan. Nag-trigger ito ng alaala ni Gelda, na tinuturuan si Alita kung paano lumaban. Pinaalalahanan siya nito na huwag sumuko dahil kailangan nilang talunin si Nova sa lalong madaling panahon. Nang ma-encourage sa mga salita ni Gelda, ginamit ni Alita ang kanyang natitirang braso upang mapatalbog ang kanyang katawan at suntukin si Grewishka sa kanyang mata. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, at sa kabutihang palad ay dumating na sina Ido at Hugo para atakihin din si Grewishka. Dumating din si Maktig at ipinadala ang kanyang mga cyborg hounds upang maghiganti para sa namatay na aso. Iniuwi ni Ido ang natitira kay Alita at inayos siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng katawan ng berserker, na agad na nag-adjust sa bago nitong host. Kinaumagahan, pakiramdam ni Alita ay mas malakas na siya kaysa ng dati, at nadiskubre niyang nakakagawa ng plasma ang kanyang mga daliri. Pagkatapos nito, nakipagkita si Alita kay Hugo at sinabi sa kanya na ang nanotech na ito ay ginagawang mas sensitibo ang kanyang mga texture sensor. Hinawakan ni Hugo ang mga braso at mukha ni Alita para maranasan niya ang aktwal na human contact, pagkatapos ay naglaplapan silang dalawa. Samantala, nagwala si Grewishka sa kanyang pagkatalo, kaya tinake over ni Nova ang katawan ni Vector upang pagalitan si Grewishka at ipaalala sa kanya ang kanyang misyon. Sa sandaling nawala si Nova, nagpasya si Vector na hindi niya mapagkakatiwalaan si Grewishka sa ganoong mahalagang misyon,
at nagpasya siyang makipagkita kay Yugo upang magkwento siya tungkol kay Alita sa pamamagitan ng paglalasing sa kanya. Kinabukasan, natagpuan ni Alita si Yugo sa kanyang apartment na nagdurusa mula sa hangover. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pangarap ni Yugo na makarating sa Zalem, at inalok ni Alita na ibibigay sa kanya ang mga perang makukuha niya mula sa mga bounty upang makabili siya ng ticket mula kay Vector. Ayaw ni Yugo na malagay muli siya sa panganib, at ipinaliwanag ni Alita na gagawin niya ang lahat para sa kanya, kabilang ang pagbibigay sa kanya ng kanyang puso. Sa katunayan ay inalis niya ito sa kanyang dibdib upang patunayan ang kanyang mga sinasabi, ngunit tinanggihan ito ni Yugo at ipinaalam sa kanya na gusto ni Vector na makita si Alita na maglaro ng motorball. Tatanggapin ni Alita ang alok kung papayag si Yugo na maging kanyang coach, dahil sa paraang ito, maaari silang makapunta sa Zalem ng magkasama kung mananalo siya. Ang lahat ng ito ay nakita ni Japan mula sa malayo. Kinagabihan sa unang laro ni Alita, binigyan siya ni Ido ng mga extra parts at custom-made skate fit. Pinili ni Alita ang numerong 99 bilang parangal sa kanyang mga alaala, habang si Vector naman ay nakipag-ugnayan sa iba pang mga manlalaro para mag-alok ng malaking reward sa sino mang makapapatay kay Alita sa laban. Samantala sa lansangan, nakita ni Yugo si Tanji at ang iba pa na kumukuha ng mga parts sa isang cyborg. Sinabi niya sa grupo na gusto na niyang umalis sa trabahong ito, na nag-trigger ng away sa pagitan nila ni Tanji. Sa sandaling yun, bigla silang ginambala ni Japan, na pinatay ang pinagnakawang cyborg para palabasing ginawa ito ng mga jacker. Pagkatapos ay inatake niya si Yugo at nasugatan ng isa niyang balikat. Sinubukan ni Tanji na iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit madali siyang napatay ni Japan gamit ang kanyang espada. Sinamantala ni Yugo ang pagkakataon na i-distract si Japan gamit ang isang Molotov bomb at tumakbo palayo, para lang habulin siya ng cyborg. Sa stadium, sinabi ni Vector kay Shiren na inutusan niya si Yugo na dalhin si Alita sa kanila sa pamamagitan ng pangakong dadalhin siya sa Zalem. Samantala, na-realize ni Ido na ang mga kalaban ni Alita ay hindi mga normal na players at lahat sila ay mga bounty markers o hunter warrior, na nangangahulugan na ito ay isang bitag. Tinawagan niya si Alita sa kanyang communicator para balaan siya, ngunit nanatili si Alita para lumaban. Ang mga taong ito ay malalakas at nagawang makapagpatama ng ilang pag-atake sa kanya, ngunit mas superior pa rin si Alita at madaling natalo ang lahat. Ilang sandali pa, nakatanggap si Alita ng tawag mula kay Yugo, na nagsabi sa kanya na kailangan niya ng tulong upang talunin si Japan. Nang walang sinasayang na oras, tumalon si Alita sa big screen ng stadium upang umalis sa gusali, at sinundan siya ng iba pang mga manlalaro. Dahil mas malaki na ang lugar para makagalaw, si Alita ay hindi na nahirapang talunin silang lahat, at pagkatapos ay hinanap si Yugo, na malapit ng patayin ni Japan. Agad na itinulak ni Alita si Japan palayo, ngunit sa sandaling yun, ipinakita sa bounty screen na si Yugo ay wanted para sa pagpatay. Inamin ni Yugo na isa siyang jacker, ngunit ipinaliwanag din niyang kumukuha siya ng parts nang hindi pumapatay. Ipinaalala ni Japan kay Alita ang code ng mga hunter, ngunit dahil hindi kayang patayin ni Alita ang lalaking mahal niya, sinaksak muna ni Japan si Yugo. Isang centurion ang nagpakita para hingin ang bangkay ni Yugo, kaya binuhat siya ni Alita at tumakbo kasama niya. Sa isang lihim na lugar, nanumpa si Yugo na hindi siya pumatay ng sinuman at nag-quit siya sa trabahong yun para kay Alita. Pagkatapos ay naghalikan ang dalawa at ipinagtapat ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pinagmasdan ni Shiren ang lahat ng ito mula sa malayo at labis siyang naantig sa kanilang relasyon, kaya naman nang tinawagan siya ni Vector, sinabi niya sa kanya na hindi niya nahanap sina Alita at Yugo. Pagkatapos ay inalok niya ang kanyang tulong kay Alita upang matulungang mabuhay si Yugo. Ilang sandali pa, lumabas si Alita habang dala ang ulo ni Yugo. Tinanggap ng Centurion na natapos na ni Alita ang bounty, ngunit nang tiningnan ito ni Japan ng malapitan, natuklasan niyang ikinonekta ni Shiren ang utak ni Yugo sa core ni Alita. Sa sobrang galit, sinubukan ni Japan na atakihin si Alita, ngunit ang pakikipaglaban sa ibang hunter ay isang violation code, at itinuri ngayon ng Centurion si Japan bilang isang kriminal. Nagpahintulot ito kay Alita na sirain ang mukha ni Japan at kunin ang kanyang espada. Makalipas ang ilang oras, natapos na ni Ido ang pagbibigay ng bagong katawan kay Yugo, ngunit ito ay panimula pa lang. Ipinaliwanag ni Ido kay Alita na fake ang mga pangako ni Vector, at ang tanging paraan upang makapunta sa Zalem ay sa pamamagitan ng pagiging kampyon. Alam niya ito dahil taga-Zalem sila ni Shiren, at pinilit silang pumunta dito ni Nova nang makita niyang hindi perpekto ang kanilang anak. Inalis ni Ido ang marka sa kanyang noo para iwan ang buhay na yon.
Samantala, kinumpronta ni Vector si Shiren nang hayaan niyang makaalis si Alita. Ipinaliwanag ni Shiren na ipinaalala sa kanya ni Alita ang kanyang mga tungkulin bilang isang doktor at isang ina, kaya gusto na niyang huminto dahil wala na siyang pakialam sa Zalem. Nang wala ng ibang choice, nagpadala si Vector ng mga guard para hulihin siya. Sa kagustuhang maipaghiganti si Hugo, pumunta si Alita sa headquarters ng mga Hunter Warrior na matatagpuan sa Cyborg Factory Building. Gamit ang espada ni Zepan, winasak ni Alita ang lahat ng Centurion at ang bounty system, bago pumasok sa opisina ni Vector, kung saan natuklasan niyang kinuha ni Vector ang mga bahagi ng katawan ni Shiren para ibenta ang mga ito mamaya. Masyado siyang distracted kaya hindi niya narinig na dumating si Grewishka at nasaksak sa kanyang balakang, na nag-trigger ng isa pang flashback. Noong panahon ng digmaan, si Alita, Gelda, at ang kanilang team ay sinubukang makapunta sa Zalem sa pamamagitan ng pag-akyat sa cargo tubes. Gayunpaman, isang serrated defense ring ang lumitaw sa tube at pinatay ang hukbo, na iniwan lamang sina Alita at Gelda bago nito nahati ang tube sa dalawa. Halos makabitaw na si Alita, ngunit tinulungan siyang makabalik ni Gelda, at pinaalalahanan siya sa misyon na sirain ang Zalem. Gamit ang mga salita ni Gelda bilang inspirasyon, ipinaalala ni Alita sa kanyang katawan na maaari nitong pagalingin ang sarili, at pagkatapos ay pinatay si Grewishka gamit lamang ang ilang moves. Pagkatapos ay hiniling ni Alita na makausap si Nova, at tinake over ng Overlord ang katawan ni Vector para tumugon. Pinaalalahanan niya si Alita na nakikita niya ang lahat at nagbantang papatayin niya sina Ido at Hugo, na naging sanhi para patayin ng galit na si Alita si Vector para tumahimik na siya. Sa sandaling yun, tinawagan ni Ido si Alita upang ipaalam sa kanya na tumakas si Hugo dahil hinahabol siya ng mga Centurion. Hinanap ni Alita ang kanyang nobyo at natagpuan itong umaakyat sa cargo tubes upang maabot ang kanyang pangarap. Kahit anong paliwanag ni Alita na ginagamit lang siya ni Nova, No, you have to listen to me, okay? If I go back down there, I'm dead. Together. hindi nakinig si Hugo, at sinamantala ni Nova ang pagkakataon na maghulog ng serrated ring sa kanila. Naiwasan ito ni Alita, ngunit natamaan si Hugo at nawala ang halos buong katawan niya. Sa isang mabilis na pagtalon, hinawakan ni Alita ang kamay ni Hugo para pigilan ang kanyang pagbagsak, ngunit unti-unting humiwalay ang braso ng lalaki. Ibinahagi ng magkasintahan ang kanilang pagmamahalan sa huling pagkakataon, bago naputol ang braso at bumagsak si Hugo sa kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang buwan, naging ang isang motorball superstar si Alita. Sa isang laban, itinaas niya ang kanyang espada para ituro ang Zalem bilang pangako na magiging siyang kampyon at hahanapin si Nova para makapaghiganti, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.